Ano na nga ba ang lagay ng Philippine Stock Exchange Index ngayon tumitindi ang tensyon sa territorial dispute ng West Philippine Sea? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yon, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian G. Azucena, aka The Estudyante Trader. So isa tayong business owner, content creator, but I am also a global trader and investor across different financial markets. So kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, follow mo na ako kasi marami kang matututunan dito sa ating social media accounts. Ayos. So kung makikita nga po natin pagpasok po ng 2024, yung PSEI natin, yung local index natin had a positive sentiment and also a bullish strong run dito. Kung makikita natin, umabot na nga po siya doon sa 7,000 levels ulit, which is isa yan sa pinakamataas natin. At ngayon, tuloy-tuloy na naman ang pagbagsak niya. It's because of the high prices of commodities or what we call as inflation, but also a low GDP, but I'd rather say the below average po na GDP na kinikita ng bansa natin. At kung mapapansin natin dito, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba niya dahil po dito sa tumitindi na tensyon ng China and the Philippines, and also yung tinatawag po natin na naapektuhan yung mga trades and regulations dahil hindi pa man po nagdedeklara ng gera, it can cause major economic disruptions and crisis as well. So bakit po? Dahil syempre national security threat yan, but it also affects the economic environment of a particular country because yun nga, marami tayong ini-import dito sa mga bansang ito. So meaning tayo yung pinapadala nito ng mga kailangan natin, mga raw materials and also yung mga commodities. So doon tayo nakarelay, 'di ba? So kung masasabi natin dito na tuloy-tuloy yung pagbaba nito dahil it also affects the psychological factor and the confidence of the traders and investors na nag-i-invest at nagte-trade sa ating local market. So kaya nga po mapapansin natin na ang pinaka-lowest niya ay 6,158 pero ngayon nag-bounce naman siya into near 6,300 po. So ngayon, yung pinaka-main support talaga niya, nakita natin between 5,900. Yan, banda dito po, ayan. At 6,000 levels. So dapat po, hindi na bumaba dyan. Kasi kung bumaba pa dyan, babalik na naman tayo sa 5,000 levels. No? Parang, grabe, no? Nag 7,000 na, biglang baba ka ng 5,900 or 5,800 below. So, yun po ang nakakatakot dyan. Kasi it can also indicate na merong major economic disruptions, may massive layoffs, at pwede nitong maapektuhan ang overall na living or ang pamumuhay ng bawat Pilipino base lang dito sa chart na ito. So, kaya kayo mga ka-traders, no, yung mga nagte-trade dyan sa Philippine stock market, yung mga nagte-trade dyan, yung mga investor dyan, ano yung say nyo dito sa ating index. So, kaya naman, kung nakatulong, like, share, and subscribe. But also, don't forget to hit the notification bell or kaya naman, mag-follow ka na dito sa aking TikTok dahil marami pa tayong mga gawing contents na katulad ng ganito. So, kayo mga ka-traders, no, let me know your thoughts in the comment section below. Ayan, comment nyo po kung ano yung insights nyo dito, not only the stock market but also sa mga Philippine investments. Anong masasabi nyo? So, yun lamang po and God bless the Philippines.